Mangangaroling sana kami, tita. Kasama po sina Shane. O sige, tatawagin ko lang sila. Sandali lang. Tara! Pasko. Pagsasapit na ang Bear Months, dito nagpapatugtog na ng mga Christmas song. May nangangaruling at isa ako sa mga batang nangangaruling sa mga bahay-bahay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay magsipawit. Ang bawat isa ay masitulong magkaroon. Galing nga. O, eto. Para sa inyo, isa-isa kayo Yay! Simbang gabi. Tradisyonal na sa Pilipinas na kapag natapos mo ang simbang gabi, matutupad yung gusto mong hiling. Hindi pa naman namin nasusubukan kaya hindi ako sigurado kung totoo. Dekorasyon. Wala pang December, nagsisimula na mamili ng mga dekorasyon sa kanilang bahay ang iba sa atin, habang hindi pa nagmamahal ang presyo, kagaya ng mama ko. Ate, magkano sa ganito? 700, ma'am. Wala na kayong bagong stock? Display na lang po, ma'am. Pwede bang 500 na lang to, ate? Kukunin ko na. Bigay ko na lang pong 675. 600. Sige na nga po. Ayan, salamat. Sa susunod dito na ako bibili ulit. Ate, kunin ko na to. May Christmas lights ba kayo dito? Ay, upo. Sandali lang O, dito ka lang sa gate lang ako. Tagal naman ni mama. Tignan mo Anong maganda sa kanilang dalawa? Ito o ito? Kaya naman pala natagalan ng nanay ko. May nakita na naman siya na wala sa listahan niya. Ito na lang, ma. Ito ba? Pero maganda din naman ito. Pagka-uwi namin sa bahay, regalo na lang kulang. Ma, may regalo ba kami? Gusto ko yung cashier. Gusto ko naman maraming army. Gusto ko naman ng Barbie doll. Malay nyo, may regalo na ibibigay sa inyo si Santa Claus. Di naman totoo si Santa Claus. Bakit? Nakita mo na ba siya? Hindi. Regalo. Ito yung pinaka-exciting na parte tuwing Pasko kasi yung sinasabi mo lang na gusto mong matanggap, yun talaga makukuha mo. Bukod sa regalo, excited din kami buksan yung mga medyas na sinasabit namin tuwing gabi. At syempre, hindi rin mawawala ang paggala namin sa plaza tuwing gabi. May peryahan kasi dito sa amin noon. Nakakasakay kami sa iba't ibang rides, makakataya sa larong color game, bingo, at iba pang gambling booths. Masasabi kong namimiss ko yung Pasko noon kaysa ngayon. Simple, masaya, hindi kagaya ngayon na malaki na kaming magkakapatid. Palungkot ng palungkot. Di joke lang. Basta, iba yung Pasko noon. Wala ka na rin makikitang peryahan sa plaza namin. So, ayun lang. Sana nagustuhan niyo ang ating kwento. Ikaw, ano ang hindi mo makakalimutang experience mo noon sa Pasko?